Bro, napansin mo na ba? Kapag kailangan ka niya, parang ikaw ang pinaka-importanting tao sa mundo. Pero kapag wala na siyang kailangan, bigla kang invisible. Hindi ka na niya pinapansin, parang hangin ka lang. Masakit, di ba? Pero mas masakit kung hindi mo alam na pinapaasa ka lang pala. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Sign one sweet kapag may kailangan, malamig kapag wala. Alam mo ba na isa sa pinaka-subtle pero pinaka-nakakapanlason sa puso ng lalaki ay ang pagiging selectively sweet ng isang babae. Hindi lahat ng sweet ay genuine, minsan para lang yan sa convenience niya. At kung di mo makikita agad ang pattern na to, malaki ang chance na maubos ang oras, emosyon, the energy mo sa isang tao na walang balak seryosohin ka. Lahat tayo gusto ng affection. Aminin natin, iba yung kilig kapag biglang nag-message siya ng good morning o kaya yung simpleng ingat ka sa work ha na parang concern na concern sa'yo. Pero kailan niya ito ginagawa? Consistent ba o tuwing may kapalit? Ito ang unang malaking sign na pinapaasa ka lang ng babae. Sweet siya kapag may kailangan, malamig kapag wala. Ito yung pattern na hindi mo agad mapapansin sa umpisa kasi nakakasilaw yung sweetness. Pero kung titingnan mo ng mabuti, mapapansin mo na lahat ng effort niya ay strategic. Para kang ATM na kinakausap lang kapag kailangan mag-withdraw. Para kang lifeline na tatawagan lang kapag emergency. Hindi naman masama tumulong o magbigay. Pero ang problema ay kung ginagawa niya ito para lang magamit. Kaya habang ikaw naman ay nag-i-invest ng oras at emosyon na walang kasiguraduhan. At mas lalong problema kung iniisip mo na baka busy lang siya. O baka hindi lang siya expressive. Pero ang totoo, wala siyang consistency kasi wala siyang tunay na interest na panatilihin sa buhay niya kapag hindi siya may kailangan. Ito yung masakit na parte. Kapag sanay ka sa ganitong treatment, unti-unti kang mahuhulog sa cycle ng emotional breadcrumbing. Ano yon? Ganito yan. Turiwong, bibigyan ka niya ng kaunting attention. Enough para kiligin ka at maramdaman mong special ka. 2. Kapag nakuha na niya ang gusto niya, pwede itong tulong, regalo, libreng pagkain, emotional support, biglang magbabago ang vibe niya. Bigla siyang magiging cold. 3. Kapag naramdaman niyang lumalayo ka o nawawala ang interest mo, babalik ulit yung sweetness para makuha ka ulit. The cycle repeats. Alam mo kung ano ang pinakadelikado dito? Yung fact na nasasanay ka sa crumbs. Sa halip na hanapin yung consistent love at respect na deserve mo, masaya ka na sa bare minimum kasi iniisip mo na at least sweet siya paminsan-minsan. Parang sugar rush lang yan. Sa umpisa ang sarap ng pakiramdam. Pero maya-maya, pabagsak ulit energy mo at babalik ka sa gutom, sa attention at affection na hindi naman niya balak ibigay ng buo. Psychologically, ang tawag dito ay variable reward system. Pareho ng ginagamit sa mga slot machines. Hindi mo alam kung kailan ulit darating yung kilig o atensyon, kaya lalo kang nahuhumaling. Sa totoo lang, walang mas mabisang paraan para itali ang emosyon ng tao kaysa sa random na pagbibigay ng affection. At kung hindi ka aware dito, magugulat ka na lang. Taon na pala ang lumipas at wala pa ring malinaw na direksyon yung relationship nyo. Kung gusto mong maging isang stoic sa ganitong sitwasyon, kailangan mo ng dalawang bagay, awareness at boundaries. 1. Awareness, kilalanin ang pattern. Maglista ka ng instances kung kailan siya sweet at kung kailan siya cold. Tingnan kung may correlation sa mga moments na may kailangan siya. Kapag nakita mo na ang pattern, mas magiging malinaw sa'yo na hindi ito about sa pagiging busy niya, kundi sa pagiging convenient ka lang. 2. Boundaries. Alamin kung kailan ka dapat tumugon at kung kailan hindi. Hindi ibig sabihin na magiging masungit ka or i-ghost mo siya agad. Ang ibig sabihin nito ay hindi ka magre-react agad sa sweetness kung alam mong may hidden motive. Hayaan mo muna kung genuine ba talaga ang effort niya bago ka magbigay ng atensyon pabalik. Shift your energy. Focus on your own goals. Kapag masyado kang nakatutok sa kanya, mas madali kang mahulog sa cycle ng emotional breadcrumbing. Pero kung busy ka sa sarili mong growth, career, hobbies, fitness, friendships, hindi ka masyadong tatamaan kapag nagbago ang mood niya. 4. Test consistency. Pwede mong subukan kung genuine ang sweetness niya sa pamamagitan ng hindi agad pagbibigay ng hinihingi niya. Kung bigla siyang nawala o nagbago ang tono, malamang hindi genuine ang affection niya. 5. Stoic detachment.
Huwag mong gawing sentro ng emosyon mo ang actions niya. Tulad ng sinasabi ng Stoicism, you have power over your mind, not outside events. Hindi mo kontrolado kung paano siya umasta, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Kung nararamdaman mo ngayon na nasa ganitong sitwasyon ka, huwag mong hayaan na magpatuloy ito nang hindi ka aware. Ang unang hakbang para hindi ka na pinapaasa ay ang pag-amin sa sarili mo na pinapaasa ka nga. Simulan mo ngayon, obserbahan ang actions niya sa susunod na linggo. Tingnan kung consistent ba yung sweetness or lumalabas lang kapag may kapalit. Kapag malinaw na sa'yo ang pattern, mas madali nang gumawa ng desisyon kung worth it pa bang mag-invest ng emosyon or oras. At tandaan, hindi masamang umasa sa tao na consistent at totoo. Pero kapag ang sweetness ay parang utang na kailangan mong bayaran, hindi yun pagmamahal, yun ay manipulasyon. Sign number 2, laging may dahilan para hindi kayo magkasama. Bro, napansin mo na ba? Kapag ikaw ang nagyaya, laging may dahilan para hindi matuloy. Pero kapag ibang tao biglang available siya, sakit no? Ang tanong, hanggang kailan ka papayag na laging nasa next time na lang list mo siya? Kung gusto ka talaga ng babae, gagawa siya ng paraan. Kahit pa busy siya, kahit may conflict sa schedule, kahit walang pera o kahit umuulan, may paraan yan. Pero kung puro dahilan ang ibinibigay niya sa'yo, may mas malalim na ibig sabihin yan kaysa sa simpleng pagiging busy. Isa sa pinakamalaking sign na pinapaasa ka lang ay kapag consistent niyang iniiwasan ang tunay na bonding o personal na oras kasama ka. Minsan napapansin mo na ang dami niyong chat, calls at sweet moments online. Pero sa tuwing magsasama kayo sa totoong buhay, laging may nangyayaring hindi inaasahan. Biglang may emergency, biglang may sakit, biglang may family gathering, biglang may trabaho. Wala namang masama kung minsan may legitimate reason. Pero kapag ito ay pattern, ibig sabihin hindi ka talaga niya inuuna. Aminin natin, madaling maging sweet at consistent sa chat, madaling magpadala ng good morning text o maglagay ng heart emoji, pero ang totoong sukatan ng interes ay kung willing ba siyang maglaan ng oras at presence sa'yo sa totoong buhay. Ito yung masakit. Habang binibigyan mo siya ng benefit of the doubt, hindi mo napapansin na palaging ikaw ang naghahabol ng oras at pagkakataon. Isipin mo, dumisi ilang beses ka nang nag-adjust ng schedule mo para lang sa kanya. Ilang beses ka nang nagplano at na-cancel sa huli. Ilang beses mo na siyang hinintay sa isang lugar, pero hindi siya sumipot. Kaya mas lalong nakakainis kapag nakita mo sa social media na habang sinasabi niya, sa'yo na busy siya o pagod, nagpo-post siya ng out with the girls, dinner date with famsa o nasa beach na hindi ka kasama. Psychologically, ang tawag dito ay stringing along, isang paraan para panatilihin kang interesado at emotionally invested kahit wala siyang balak gawing mas malalim ang connection niyo. Mas lalong delikado ito kasi nasasanay ka sa crumbs. Sinasabi mo sa sarili mo, baka next time, baka pag free na siya, baka kapag okay na lahat. Pero ang totoo, walang plano na dumating yung next time na yon. Real life scenario 1, ikaw, hey, free ka ba this Saturday? May bago akong alam na resto, baka gusto mong sabayan ako. Siya, ay sayang, may lakad ako with friends. Next time na lang, promise. Next time? Oo, pero ilang buwan na wala pa ring nangyayaring next time. Ikaw, may plan ka ba this weekend? Baka pwede tayo mag-coffee date. Siya, parang pagod ako eh. Rest day ko kasi. Pero pagkatapos ng ilang oras, makikita mo yung story niya na nasa labas, kasama ibang tao. Real life scenario 2. Isang kaibigan ko, si Mark, halos isang taon niyang tinangkang yayain yung girl na gusto niya. Ang dahilan lagi, busy sa work. Pero nung tinigil niya ang pag-aaya at inalis ang atensyon niya, guess what? Nakita niya sa Instagram na halos lingguhan, pala itong nakikipag-meet sa ibang barkada. Moral lesson? Hindi ka busy para sa taong gusto mo. Ang pagiging busy ay kadalasang excuse lang para sa taong hindi ka priority. Huwag mong itigis ang habulan. Huwag mong gawing mission sa buhay mo na hanapan siya ng free schedule. Kung gusto ka niya, siya ang maghahanap ng paraan. Stoic lesson. Don't waste your energy on what you can't control. Tuwa, maglagay ng test. Sabihin mo, sige, ikaw na mag-message kapag free ka. Pagkatapos nito, huwag ka munang mag-initiate. Tingnan kung may gagawin ba siya para mag-effort makita ka. 3. Mag-focus sa sarili. Yung oras na ginagamit mo sa kakahabol, gamitin mo sa mas productive na bagay. Career, hobbies, health. Mas lalong tataas ang value mo kapag hindi ka desperate sa oras niya. 4. Basahin ang consistency, hindi excuses. Kapag gusto ka ng tao,
Consistent siya sa pagbibigay ng oras at effort. Kapag hindi consistent at laging may dahilan, huwag mo nang gawing komplikado. Ibig sabihin wala siyang genuine interest. 5. Stoic detachment. Detach from the outcome. Huwag kang mag-invest ng emosyon sa taong hindi nag-i-invest sa'yo ng oras. Simulan mo ngayon. Ihinto muna ang pag-initiate ng meetups. Tingnan kung siya mismo ang gagawa ng paraan para makita ka. Kung wala kang narinig mula sa kanya sa loob ng 2 linggo, malinaw na hindi ikaw ang priority niya at hindi mo kailangan maghintay sa taong ayaw maglaan ng oras sa'yo. Sign number 3, mixed. Signal sign number 4, hindi ka isinasama sa tunay niyang mundo. Bro, aminin mo, minsan sweet siya, minsan parang stranger. Minsan ang dami niyang kwento. Minsan read ka lang. Minsan gusto kang makita, minsan parang wala siyang gana. Sintawag diyan, mixed signals. Madalas yan ang favorite weapon ng mga babaeng pinapaasa ka lang. May mas matindi pa. Habang iniisip mo na may special kayo, mapapansin mong hindi kanya pinapakilala sa mga taong mahalaga sa kanya. Para bang may sariling mundo siya na hindi ka invited? Kung hindi ka pa rin nagdududa sa 2 sign na to, baka oras na para magising. Mixed signals ay yung sitwasyon kung saan hindi mo na alam kung ano ba talaga ang standing mo sa buhay niya. Kahapon tinawag ka niyang baby sa chat. Ngayon hindi man lang siya nag-reply sa good morning mo. Ganito gumagana ang mixed signals. Pinibigyan kanya ng sapat na atensyon para manatili kang invested. Pero sapat din na coldness para hindi ka masyadong maging kampante. Hindi ka isinasama sa tunay niyang mundo ay isang kasunod na sign. Kapag gusto ka talaga ng babae, proud siya na ipakilala ka sa kaibigan at pamilya niya. Kapag pinapaasa ka lang itatago ka niya. Hindi dahil sa nahihiya siya, kundi dahil wala talaga siyang balak gawing official kayo. Kapag pinagsama mo ang mixed signals at pagtatago sa'yo, para kang nasa isang relationship na walang label at walang direksyon, ikaw lang ang nag-aakalang may patutunguhan. Ganito ang mangyayari sa'yo kapag biktima ka ng mixed signals. Laging may confusion sa utak mo. Magiging overthinker ka. Bakit kaya biglang nagbago mood niya? May nasabi ba akong mali? Magiging dependent ka sa random crumbs of affection na binibigay niya. At sa pagtatago niya sa'yo, masisira ang kumpiyansa mo. Magtatanong ka sa sarili mo, bakit ayaw niya akong ipakilala? Mapapaisip ka, may iba ba siyang kinoconsider? Mabubuo ang doubt. Ako ba talaga gusto niya o pampalipas oras lang? Ang mas malala pa dahil hindi malinaw ang status niyo. Mahihirapan kang umalis. Kasi nga, baka naman gusto ka niya, baka may chance, baka nag-a-adjust lang siya. Pero sa totoo lang, hindi ka naman niya kayang i-commit sa buhay niya. Psychologically, ito ay push and pull control tactic. Kapag binigyan ka niya ng kaunting sweetness, mararamdaman mo ang high. Kapag bigla siyang lumayo, mararamdaman mo ang low. At uulit lang ulit ang cycle. Real life scenario. Mixed signals example. Monday, magdamag kayo nag-uusap, puro emojis at sweet words. Tuesday scene zone. Wednesday, biglang magme-message ng miss you. Thursday cold ulit. Not introducing you example. 6 months na kayong magka-chat at magkikita-kita pero ni minsan, wala kang na-meet na kahit isa sa mga kaibigan niya. Kapag tinatanong mo kung kailan mo sila makikilala, ang sagot laging soon o kaya wala sa timing. Sa totoo lang, kung gusto ka ng babae at seryoso siya, hinding-hindi ka niya itatago. Basahin ang consistency, hindi ang words. Huwag mong sukatin ang interest niya base sa mga salitang sinasabi niya, kundi sa consistency ng kilos niya. Kung inconsistent siya, huwag mo nang gawing komplikado. Ibig sabihin, hindi siya sigurado sa'yo. 2. Control your response. Kapag nagbigay siya ng mixed signal, huwag mong gantihan ng sobrang reaction. Stay neutral. Stoic lesson, respond, don't react. 3. Set standards. Huwag kang pumayag na manatili sa isang almost relationship na walang label at walang direksyon. Sabihin sa sarili mo kung ano ang minimum standard mo sa oras, effort, at transparency. 4. Don't chase inclusion. Kung hindi ka niya isinasama sa mundo niya, huwag mong pilitin. Hayaan mo siya. At habang hindi ka invited, huwag kang mag-invest ng sobra. 3. Detach to protect yourself. Detach emotionally kapag nakikita mo na pinapaikot ka lang sa push and pull pattern. Tandaan ang Stoic principle. You have power over your mind, not outside events. Kung nararamdaman mo na biktima ka ng mixed signals at tinatago ka sa tunay na mundo ng babae, oras na para magdesisyon. Tanungin mo ang sarili mo, Johnny, gusto mo bang manatili sa isang sitwasyon na walang kasiguraduhan?
O gusto mong buksan ang pinto para sa taong kayang ipaglaban ka at gawing malinaw ang nararamdaman niya? Sign number 5, laging may almost pero walang commitment. Bro, ilang buwan o taon na ba kayong nasa ganitong stage? Malapit na, konti na lang. Parang kayo na, pero hindi pa rin. Lagi na lang almost pero walang label. Walang malinaw, walang commitment. Alam mo ba ang tawag diyan? Emotional limbo. At kung hindi mo sisipain palabas ang sarili mo diyan, baka habang buhay ka nang maghihintay. Ito ang huling malaking sign na pinapaasa ka lang. Lagi kang nasa malapit na, pero hindi kailanman dumarating sa punto ng malinaw na relasyon o commitment. Nasa exclusive stage daw kayo, pero open pa rin siya sa iba. Sweet kayo sa isa't isa. Pero pag tinanong mo kung kayo na, laging wag muna nating lagyan ng label. May plano kayong mag-travel together, pero hindi pa rin malinaw kung saan kayo patungo as partners. Ang ganitong sitwasyon ay parang iniwan ka sa waiting room ng isang gusali na wala namang meeting na mangyayari. Pinapaupo ka lang para hindi ka umalis, pero wala talagang nakahandang upuan para sa'yo sa loob. Ito yung pinakamapanganib na sitwasyon kasi hindi obvious na wala siyang balak mag-commit. Bakit? Kasi masyado kang abala sa mga sweet moments at pangako na konting hintay na lang. Isipin mo, lahat ng gestures niya, dates, messages, physical affection, para bang kayo na talaga. Pero kapag commitment na ang usapan, bigla siyang nagiging vlogger sa dami ng wait lang. Focus muna ako sa career. O kaya hindi pa ako ready. Ayokong masira yung special na meron tayo. At dahil ayaw mong mawala yung sweet moments, pumapayag ka sa arrangement na to. Kahit ikaw mismo ay gutom sa kasiguraduhan, ang mas malala pa habang ikaw ay nakahold sa kanya, siya ay malayang nakikipag-usap o nakikipag-date sa iba. Psychologically, nga tawag dito ay future faking, yung pagbibigay ng ilusyon ng magandang kinabukasan para itali ka sa kasalukuyan. Kahit wala naman siyang balak to pa rin ito. Real life scenario. Ikaw, alam mo ang tagal na rin natin. Gusto ko lang malaman kung saan ba tayo papunta. Siya, babe, wag muna tayong magmadali. Mas masarap yung ganito, walang pressure. Pagkatapos nito, sweet ulit siya. Biglang may dinner date, may I miss you text, may ingat palagi. Pero sa loob mo, alam mong walang malinaw na direksyon. And guess what? 6 months, 1 taon, 2 taon. Pareho pa rin. Wala pa ring label. 1, tukuyin ang reality, hindi ang fantasy. Ang stoic ay laging nakabase sa kung ano ang totoo ngayon, hindi sa inaasahan bukas. Kung nga ngayon pa lang ay hindi siya mag-commit, huwag mong ipilit sa sarili mo na magbabago siya in the future. Mag-set ng clear boundaries. Sabihin sa kanya ng diretso, gusto ko ng malinaw na direksyon sa relasyon. Kung hindi mo kaya mag-commit, ayokong manatili sa limbo. Walang drama, walang iyakan, diretsong boundaries lang. 3, huwag matakot umalis. Alam kong mahirap lalo na kung invested ka na emotionally. Pero mas mahirap ang gumugol ng taon sa taong hindi naman balak maging committed sa'yo. Stoic mindset. It's better to lose someone than lose yourself. Fire. Ibalik ang energy sa sarili. Kapag umalis ka sa limbo, maglaan ka ng oras para ayusin ang buhay mo. Career. Fitness, hobbies, friendships. Ito ang magbabalik ng confidence at sense of control mo. Cebu, maghanap ng tao na handa. Talagang mag-invest. Hindi mo kailangang mag-settle sa almost. May tao diyan na hindi lang magpaparamdam ng love, kundi ipapakita ito sa pamamagitan ng commitment at consistency. Kung nararamdaman mong matagal ka nang nasa almost stage, ito na ang wake-up call mo. Hindi mo kontrolado kung kailan siya magiging ready, pero kontrolado mo kung hanggang kailan ka maghihintay. Simulan mo ngayon maglagay ng malinaw na hangganan. Kung hindi niya kayang mag-commit sa agreed na panahon, alisin mo ang sarili mo sa cycle. Hindi ka ipinanganak para maging placeholder sa buhay ng kahit sino. At tandaan, ang pagiging stoic ay hindi pagiging manhid. Kung pagiging stoic ay ang kakayahang magdesisyon batay sa realidad, hindi sa emosyon. Mas pipiliin mong masaktan ngayon kaysa masaktan ng paulit-ulit sa loob ng maraming taon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang Stoic series na makakatulong sa'yo. Salamat sa panunood.